Kabanata 1471, Paglisan sa walang hanggang lungsod. Tama si Kuzo. Pagkatapos ng lahat, ito ang banal na rehiyon, ang mundo ng mga magsasaka. Kung gusto nilang pumunta sa isang lugar, maraming paraan, tulad ng teleportation formation o void gate. Kung mapipigilan natin sila, pipigilan natin sila, sabi ni Xiao Hai. Hindi na siya nagtagal at mabilis na umalis. Si Qinyu, Zhuwu, at ang iba pa ay hindi rin nanatili sa Eternal City. Sa halip, nagplano silang pumunta sa bundok ng Huaning. Pagkatapos maglakad palabas ng Eternal City, nakasalubong ni Qinyu si Zhongwu, na papaalis na. Nakita rin ni Zhongwu si Qinyu. Huminto siya at sinabing may mahinang ngiti, "Qinyu, long time no see." Malamig na tiningnan ni Qinyu si Zhongwu at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Gagawin kong abo ang iyong mga buto sa lalong madaling panahon. Crush my bones and scatter my ashes. Ha. Halika at subukan." Sigaw ni Zhongwu. Hindi na kinaya ni Qinyu. Siya ay humakbang pasulong at malamig na sinabi, "Halika, ipaglalaban kita hanggang kamatayan ngayon. Ilabas ang iyong white bone club." "Okay, gusto din kitang patayin." Malamig na sabi ni Zhongwu. "Huwag kang magagalit." Sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas ng lungsod si Yongji. Nakangiti siyang tumingin sa kanila at sinabing, "Anong puot ang hindi malulutas? Bakit kayo nagagalit?" Gumuso si Zhongwu at sinabing, "Para sa kapakanan ni Mr. Yongji, ililigtas ko ang iyong buhay." Hindi lang nagngangalit si Qinyu. Ads by Pop Future. Si Zhongwu ay ***starred. Ang kanyang lakas ay hindi kahit na nagkakahalaga ng pagbanggit. Umasa lang siya sa White Bone Club para magpakitang gilas. Walang ibang sinabi si Qinyu. Sina Guanzuang at Jingbai ay nasa organisasyon pa rin ng Hunter. Hindi na dapat maulit ang trahedyang nangyari kay Xingyu. Pagkaalis ni Zhongwu, magalang na sinabi ni Yongji, "Galing ka sa malayo. Bakit hindi ka manatili sa ating walang hanggang Pole City sa loob ng ilang araw?" Si Kuzo ay tumamlay at sinabing, "Ang iba't ibang mga landas ay humahantong sa iba't ibang mga diskarte. Yongji, nakalimutan mo na ba? Hindi kami sumasang-ayon na pasukin ang mga tao sa hilagang rehiyon." Ang mga salitang ito ay halatang sarcastic kay Yongji, kaya natural na maririnig ito ni Yongji. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Hindi ako naintindihan ni Brother Kuzo. Hindi ko sinabi na papayag akong pasukin sila sa South Province. Nananatili lang akong neutral at nagsusumikap para sa kapayapaan." Oh, si Brother Yongji ay talagang nagmamalasakit sa mundo. Naikuyom ni Kuzo ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang tono ay malinaw na puno ng paghamak. "Sige. Okay. May gagawin pa tayo pagbalik natin, kaya hindi na tayo magtatagal pa." Kinawian ni Zhuwo ang kamay niya, pagkatapos ay hinayla si Qinyu at umalis. Ang grupo ng mga tao ay umalis sa Yongji City at sumugod patungo sa bundok ng Huaning. Sa sandaling ito, ang unang elder at ang iba pa ay nakabalik na sa Heavenly Cloud Sect. Ang kanyang ekspresyon ay walang kapantay na berde. Nang maisip niya ang pagtrato sa kanya sa lungsod ng Yongji, napuno siya ng galit. Ang Xiaohai na ito ay talagang hindi naglalagay ng ating sekta sa Tianyan sa kanyang mga mata. Galit na sabi ng unang elder. "Sa tingin mo ba ay walang magagawa sa kanya ang ating sekta ng Tianyan? Maya-maya, papatayin kayong lahat ng sekta ng Tianyan natin." Nang magalit si First Elder, biglang pumasok ang Deputy Sect Master at sinabing, "Nakalabas na ang Sect Master. Gusto niyang makilala mo siya." Nagliwanag ang mga mata ng unang elder at tuwang-tuwang sinabi niya, "Ano? Ang Sect Master ay lumabas mula sa pag-iisa. Iyan ay mahusay, nasaan siya ngayon?" "Nasa Cultivation Mountain siya," sabi ng Vice Sect Master. Nang marinig ito, agad na sumugod ang unang elder patungo sa Cultivation Mountain. Nitong ilang araw, ang unang matanda ay puno ng mga hinaing. Naghihintay siyang magreklamo sa Sect Master. Hanggang sa Cultivation Mountain, nakita niya ang payat na figure ng Sect Master na nakatalikod sa kanya. "Sect Master, sa wakas nakalabas ka na sa pag-iisa." Ang unang elder ay nagmamadaling tumakbo at sinabi. Dahan-daang lumingon ang Sect Master.
Sa likod ng kanyang mga kamay, tumingin siya sa unang elder at sinabing, kung mayroon man, sabihin mo lang. Kaagad na ikinwento ng unang matanda ang mga pangyayaring nangyari nitong mga nakaraang araw sa labis na paraan. Kasama rito kung paano pumunta si Chinyu sa Heavenly Cloud Sect para hamanin sila, at kung paano hindi pinansin ni Xiaohai ang unang elder sa Eternal Limit City. At ang Juho na iyon. Muntik na akong mamatay sa kanyang mga kamay. Sect Master, dapat mamatay ang mga taong ito. Mabangis na sabi ng unang elder. Tumagilid ang Sect Master at tumingin sa unang elder, ngunit hindi ito nagsalita ng matagal. Sect Master, masyado mo silang pinahintulutan. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, natatakot akong pretuhin talaga nila ang sekta ng tiyanihan natin na parang putik. Patuloy na sinabi ng unang elder nang makita niya ang sitwasyon. Bahagyang bumantong hininga ang Sect Master, at pagkatapos ay nagtanong, bakit ka pumayag na pasukin ang mga tao sa hilagang lupain sa South Province? Ang unang elder ay natigilan, at pagkatapos ay medyo awkward na nagsabi, sinabi niya na kunin niya ang Sacred Heart Technique bilang reward. Alam mo na ang Sacred Heart Technique ay ang pinakahuling sining ng hilagang lupain, siya. Dahil lang sa Sacred Heart Technique, pinutol ng Sect Master ang mga salita ng unang elder. Mukhang naramdaman ng unang elder ang sama ng loob ng Sect Master, at saglit, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. South Province. Sino ang namamahala? Tanong ng Sect Master. Nagmamadaling sinabi ng unang elder, syempre ito ay ang Our Heavenly Cloud Sect. Kayo na ang bahala. Kung gayon ang mga tao sa hilagang lupain na pumapasok sa ating timog na lalawigan ay binibilang na isang pagsalakay. Patuloy na tanong ng Sect Master. Ibinuko ng unang matanda ang kanyang bibig, hindi alam kung paano sasagot. Kung ibibilang ito bilang isang pagsalakay, ang makalangit na sektang ulap ba ay binibilang bilang isang pagsalakay? Ang kaluluwa ng Sect Master ay nagtanong. Bilang acting Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, bakit ka gagawa ng ganoong katangahang desisyon? Pawis na pawis ang unang matanda sa tanong. Nauutil niyang sabi, Sect Master, you. Sa sandaling ito, bigla niyang naisip si Yongji at nagmamadaling sinabi, Yongji ito. Walang kinalaman sa akin ang meeting na ginawa ni Yongji. Yongji. Nanlamig ang mukha ng Sect Master. Si Yongji ba ay lihim na nagkakaroon ng napakalakas na puwersa mabuti o masama para sa ating Heavenly Cloud Sect? Si Yongji ba ang pinakamalaking benepisyaryo ng pagsalakay ng hilagang lupain sa katimugang rehiyon at ang pinsala sa mga karapatan at interes ng Heavenly Cloud Sect? Ilang salita ang nagpagulo sa unang elder. Lumuhad siya sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, Sect Master, gulong-gulo ang ulo ko. Ikaw, dapat mo akong parusahan. Sinabi ng Sect Master sa malalim na boses, dahil ikaw ang pinuno ng sekta ng tiyanian, ang iyong mga iniisip ay hindi dapat masyadong maliit, at ang iyong paningin ay hindi dapat masyadong maikli. Kung ang iyong mga mata ay nakatutok magpakailanman sa mga personal na pakinabang at pagkalugi, mga personal na sama ng loob, hindi ka kailanman magiging isang pinuno. Paano nang ahas ang unang matanda na magsabi ng kahit ano? Lumuhad siya sa lupa at tuloy-tuloy na nangako. Pagkatapos sabihin ito, ang Sect Master ay muling nakatalikod sa unang elder. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, bumaba ka. Natigilan ang unang matanda. Sinisiyasat niya, Sect Master, you mean. Mananatili pa rin ako sa closed door cultivation sa panahong ito. Sana ay hindi mo na ako bigwan muli. Walang pakialam na sabi ng Sect Master. Nang marinig ito, ang unang elder ay nagmamadaling tumango at nagsabi, syempre. Ikinaway ng Sect Master ang kanyang kamay, at agad na ipinadala ang unang elder sa paanan ng Cultivation Mountain. Sa sandaling ito, ang buong Cultivation Mountain ay nagsara, na parang ang mga layer ng fog ay lumitaw na nakakubli sa paningin ng isang tao. Pinalot ng hamog ang buong bundok, at walang makatapak dito. Tuldok. Bundok ng Huaning. Si Kuzu, Juwo, at Shinyu ay magkasamang nakaupo. Siyempre, nag-uusap din sa gilid sina Wenda at Wen-er, parang marami silang gustong sabihin. Talagang hinahangaan ko si Xiaohai, sabi ni Kuzu sa oras na ito.
Mula nang makilala ko siya, hindi ko na siya nakitang nagpahinga sa loob ng isang araw, sabi ni Kuzo na may damdamin. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ang lahat ay katulad mo, masayang araw-araw? Kabanata 1472, sumuko ang pamilya mo. Tumawa si Kuzo at sinabing, parang iba ka. Hindi ako katulad mo. Napaka-busy ko araw-araw. Busy sa pag-inom. Panipi tuldok panipi. Ang iilan sa kanila ay nakaupo sa kagubatan ng kawayan sa kabundukan, na medyo masaya. Ngunit sa sandaling ito, ang puso ni Chinyo ay puno ng pag-aalala. Sa gabi, si Chinyo ay nangangapa sa paligid ng isang jade pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Ang jade pendant na ito ay ang token na ibinigay sa kanya ni Anrozo. Ano ang iniisip mo? Sa sandaling ito, biglang lumapit si Kuzo at umupo sa tabi ni Chinyo. Tumingin si Chinyo kay Kuzo at sinabing, Senior Kuzo, sa palagay mo gaano katagal ang hidwaan sa pagitan ng Hilagang Lupain at Timog na rehiyon? Nag-isip sandali si Kuzo at umiling. Mahirap sabihin, ngunit dahil ang mga Hilagang Lupain ay nakarating na sa Katimugang rehiyon, nangangahulugan ito na nagsimula na silang gumawa ng kanilang paglipat. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, nagtanong si Kuzo bilang ganti, kung ang mga tao sa Hilagang Lupain ay talagang dumating sa Katimugang rehiyon, ano ang pipiliin mo? Aalis ka ba o pipiliin mong manatili sa Katimugang rehiyon? Si Chinyo ay sumalungat sa bagay na ito. Ads by Pop Future. Wala siyang masyadong nararamdaman para sa Southern Province, kaya hindi na niya kailangan pang kumilos. Bukod dito, ang Chinyo at ang Heavenly Cloud Sect ay mayroon pa ring matinding puot. Ngunit kung aalis siya, ano ang pagkakaiba nito sa mga taong nasa handaan kahapon? Kung ang mga spells na nilinang ng Hilagang Lupain ay talagang nakakapinsala, maaari akong manatili, sabi ni Chinyo pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang panahon. Tumawa ng malakas si Kuzo. Tinapot niya ang balikat ni Chinyo at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip. Tumango si Chinyo at nagpatuloy, sa totoo lang, ang pinakagusto kong gawin ngayon ay patayin ang unang elder. Maaaring mayroon siyang parehong ideya, sabi ni Kuzo. Oo. Mamantong hininga si Chinyo. Ang puot sa pagitan ng dalawa ay matagal nang hindi mapagkakasundo. Kung ang isang tao ay kumuha ng pagkakataon na gawing mahirap ang mga bagay para sa sekta ng Heavenly Cloud, maaaring tumulong si Chinyo at sabay na maalis ang sekta. Para sa iba pang mga bagay, ayaw masyadong isipin ni Chinyo ang tungkol sa kanila. Panahon na para pumasok sa closed-door cultivation, sabi ni Chinyo habang siya ay tumayo. Sa pinakakaunti, kailangan mong humakbang sa makapangyarihang kaharian. Sa panahong ito, ang mga nasa ilalim ng makapangyarihang kaharian ay tunay na parang mga langgam. Ang milyon-milyong mga magsasaka sa Hilagang Lupain ay malamang na nabubuhay sa itaas ng makapangyarihang kaharian. Kung ang puwersang ito ay magdudulot ng kaguluhan, maaaring hindi talaga ito makayanan ng Southern Province. Ads by Pop Future. Maging ang sekta ng Heavenly Cloud, na kilala bilang numero 1 sekta sa Katimugang Lalawigan, ay mayroon lamang ilang 10,000 tao, at sa kanila, mayroon pang ang mga nasa bagong yugto ng kaluluwa. Nagplano si Chinyo na pumunta muna at iligtas ang isang bahagi ng mga halamang gamot, pinuhin ang sapat na mga gamot na panggamot, at pagkatapos ay pumunta sa closed-door cultivation. Kapag lumabas siya sa pag-iisa, oras na para mamatay ang unang matanda. Tuldok. Tiyan sekta. Ang unang elder, na tinuruan ng sect master, ay medyo hindi mapakali. Mukhang kailangan muna nating isantabi ang mga sama ng loob natin kay Chinyo, sabi ng unang elder sa mahinang boses. Sa sandaling ito, may biglang nag-ulat mula sa labas, unang elder, may gustong makita ka. Sino ito? Casual na tanong ng unang elder. Ito ang pinuno ng angkan ng Mo, si Mohong. Bahagyang kumunat ang noo ni unang elder. Mohong. Bakit siya pupunta dito? Noon, ang Heavenly Cloud Sect ay nagpadala ng imbitasyon sa kanila, ngunit tinanggihan ito ni Mohong. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang pinuno ng sekta ay wala ng balak na pumatay, matagal nang naging kalansay si Mohong.
Nag-isip sandali ang unang elder at sinabing, hayaan mo siyang lumapit. Oo, unang elder. Ads by Pop Future. Makalipas ang ilang minuto. Pumasok si Mohong mula sa labas ng pinto. Pagbati, unang elder. Itinaas ni Mohong ang kanyang mga kamay patungo sa unang elder. Tinulyapan siya ng unang elder at walang pakialam na sinabi, Mohong, anong ginagawa mo dito? Hindi nag-aksaya ng oras si Mohong at direktang sinabi, nandito ako para kay Chinyu. Chinyu. Nagsikip ang mga mag-aaral ni First Elder. Sa pagbanggit kay Chinyu, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Tama. Narinig ko na may puot sa pagitan ni Chinyu at ng Heavenly Cloud Sect, kaya espesyal akong pumunta dito, sabi ni Mohong. Bahagyang bumantong hininga ang unang elder at sinabi ng sect master na pansamantalang isantabi ang mga bagay na ito at hayaan mo akong tingnan ito ng mahabang panahon. Nagbago ang ekspresyon ni Mohong at nagmamadaling sinabi, unang elder, ano ang ibig mong sabihin? Balak mo bang pabayaan si Chinyu? Siyempre, ayaw ko siyang pakawalan. Pinigil ni unang elder ang kanyang galit at sinabing, pero may mas mahahalagang bagay na dapat gawin sa ngayon. Kinagat ni Mohong ang kanyang mga ngipin at sinabi, unang elder, itong Chinyu ay pumatay kay Lingyun at pinahiya ang sekta ng Tianian ng maraming beses. Papahintulutan mo ba ito? Mohong? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang kinalaman sa iyo ng sekta ng Tianian at Chinyu? Sabi ng unang elder na may madilim na ekspresyon. Hindi ito itinago ni Mohong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, pinatay ni Chinyu ang aking dalawang anak na lalaki, at sila ang pinakasikat na mga anak. Kailangan kong bayaran siya. O, ano ang kinalaman nito sa akin? Walang pakialam na sabi ng unang elder. Kinagat ni Mohong ang kanyang mga ngipin at sinabi, unang elder, kung handa kang kumilos, ang aking pamilyang mo ay agad na magpapasakop sa sekta ng Tianian. Nagsalubong ang unang kilay ni elder na para bang tinutokso. Bago pa makapagsalita ang unang elder, nagpatuloy si Mohong, syempre, kung tatanggi ka, maghahanap ako ng iba. Naniniwala ako na hindi lang ang sekta ng Tianian sa mundo ang makakapatay kay Chinyu. Natahimik si unang elder. Ang mga ari-arian ng Mo Clan ay medyo kaakit-akit. Ang pinakamahalaga, ang Mo Clan ay hindi isang bagong clan, bagkus ay isang sinaunang clan. Ang ganitong pamana ng pamilya, hindi dapat maliitin. Kabanata 1473, St. Alchemist Capital. Ang unang elder, na halos sumuko na, ay narinig ang mga salita ni Mohong at hindi na nag-isip pa. Malamig siyang tumingin kay Mohong at tumayo pagkaraan ng ilang sandali. Dapat mamatay si Chinyu. Malamig na sabi ng unang elder. Tumango si Mohong at sinabing, masyadong mayabang ang batang ito. Kailangan natin siyang maalis agad. Unang elder, mangyaring ipadala ang 18 Diyos para patayin si Chinyu. Sumulyap ang unang elder kay Mohong at sinabi sa malalim na boses, si Chinyu ay kasalukuyang nasa Mount Huaning. Hindi ako makakapunta. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mohong. Natahimik siya saglit bago sinabing, maaari rin nating tanggalin si Juwo. Kung ganoon lang kasimple, matagal na sana tayong lumipat, malamig na sabi ng unang elder. Hindi pa banggitin ang nakakatakot na lakas ni Juwo, kasama ang kanyang maraming mabubuting kaibigan, maging ang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung talagang gagawin nila ang lahat para alisin si Juwo, ang sekta ng Tianian ay magdurusa ng malaking kawalan. Kapag umalis si Chinyu sa bundok Huaning, agad siyang papatayin ng 18 Diyos, malamig na sabi ng unang elder. Pagkatapos, tumingin si First Elder kay Mohong at sinabing, ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako kaagad ng mga tao upang bantayan ang paligid ng Mount Huaning, nagmamadaling tumango si Mohong. Ang unang elder, gayunpaman, ay umiling at sinabing, gusto kong pumunta ka ng personal. Nagulat si Mohong. Pagkatapos, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, pupunta ako ngayon sa Mount Huaning. Sa kabilang panig, binalak na ni Chinyu na lisanin ang Mount Huaning.
Nitong mga nakaraang araw, naghanap siya ng hindi mabilang na mga tabletang panggamot sa kanyang isipan at sa wakas ay nagpasya siya sa isang gamot na tinatawag na nascent soul pill. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay nagkaroon ng mahiwagang epekto sa nascent soul realm, lalo na para sa mga cultivator na malapit ng masira. Karaniwan, sapat na ang 3 nascent soul pill, ngunit batay sa karanasan ni Chin Yu, malamang na kailangan niya ng medicinal pill na ilang beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Sa makatuwid, pinlano ni Chin Yu na pansamantalang maghanda ng 30 nascent soul pill, pagkatapos ay bumalik sa Mount Wanning upang linangin sa pag-iisa at humakbang sa makapangyarihang kaharian ng sabay-sabay. 70% lang ng lakas ko ang kaya kong ibigay sa ngayon. Malamang na kailangan ko ng ilang pills para lang mabawi ang pinakamabuting kalagayan ko, sabi ni Chin Yu habang nagbibilang gamit ang kanyang mga daliri. Bahagyang bumaantong hininga si Chin Yu at nagpasyang dagdagan ang bilang ng mga table tas sa 40. Dapat sapat na ang 40 na nascent soul pill. Ang mga halamang gamot na kinakailangan para sa nascent soul pill ay hindi itinuturing na malupit. Karamihan sa kanila ay mga halamang gamot na nasa 10,000 taong gulang. Hindi sila bihira sa banal na rehiyon. Si Chin Yu, na orihinal na nagplano na palitan ang guild, ay sumuko din sa ideya. Kaya naman, natagpuan ni Chin Yu ang ganap na sayaw at nagtanong, gusto kong bumili ng isang batch ng mga halamang gamot na hindi bababa sa 10,000 taong gulang. Mayroon ka bang magandang rekomendasyon? Kinawian ni Absolute Dance ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko alam. Maaari mong tanungin si Kuzo. Ngumiti si Kuzo at sinabi, ang paglilinang ng ganap na sayaw ay iba sa atin. Hindi niya kailangan ng labis na malupit na mga halamang gamot at kapaligiran. Natigilan si Chin Yu at nalilitong nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Kuzo at sinabi, ang konstitusyon ng kakaibang sayaw ay medyo kakaiba. Ang kanyang paglilinang ay nakasalalay sa kanyang kalooban. Lalong naguluhan si Chin Yu. Depende sa mood niya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya nakakalusot siya kapag maganda ang mood niya. Ipinaliwanag ni Kuzo, napakakakaiba ng konstitusyon ng natatanging sayaw. Paminsan-minsan, mararamdaman niya ang mga senyales ng isang tagumpay. At hindi na niya kailangang mag-cultivate. Kailangan lang niyang kumain, uminom, at magsaya. Hindi mapigilan ni Chin Yu na mapabuntong hininga nang marinig niya ito. Anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ito? Hindi ba medyo abnormal? Kaya, hanggat siya ay nasa mabuting kalooban, ito ay itinuturing na paglilinang. Tingnan ang kanyang pagkain, pag-inom, at pagsasaya araw-araw. Sa katunayan, iyon din ay isang uri ng pagtatanim, patuloy ni Kuzo. Sinabi ni Chin Yu na puno ng pagkabigla ang mukha, hindi ba masyadong abnormal ang F***ing na ito? Haha, ito ay maaari ding ituring na isa sa kanyang mga diskarte sa Dao. Tumawa si Kuzo. Sa paliwanag ni Kuzo, medyo naintindihan ni Chin Yu. Ang bawat isa ay pumili ng iba't ibang pamamaraan ng Dao. Ang ilan ay umasa sa pag-iisa upang linangin ang matuwid na Dao, habang ang iba ay umasa sa pagpatay upang makamit ang Dao. Gayunpaman, ang pamamaraan ng Dao tulad ng ganap na sayaw ay talagang masyadong komportable. O tama, ano ang gusto mong itanong ngayon? Tanong ni Kuzo. Sinabi ni Chin Yu, Senior Kuzo, gusto kong bumili ng isang batch ng mga halamang gamot. Saan ako pupunta? Hindi man lang nag-isip si Kuzo bago sinabing, syempre ito ang Medicine Sage Capital. Halos lahat ng pinakamagagandang halamang gamot sa katimugang rehiyon ay nasa Medicine Sage Capital. Medicine Sage Capital. Anong uri ng lugar iyon? Nagdududang tanong ni Chin Yu. Ipinaliwanag ni Kuzo, ang hinalinhan ng Medicine Sage Capital ay ang Pill Refining Assembly. Ito ay isang lugar kung saan nagtipon-tipon ang isang grupo ng mga alchemist. Dahil sa kanilang pag-iral, maraming halamang gamot ang dumaloy sa lugar na ito. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-unlad, sa wakas ito ay naging Medicine Sage Capital. Biglang natauhan si Chin Yu at hindi napigil ang umungol, kung ganoon, maginhawa para sa akin na pumunta sa Medicine Sage Capital. Pagkatapos ng lahat, si Chin Yu ay isa ring alchemist, at isang alchemist na may purple na apoy.
Dati, nagtanong-tanong si Chinyu at nalaman na karamihan sa mga makapangyarihang alchemist ay pumunta sa gitnang kapatagan. Ang mga nanatili ay halos walang pangalan. Sa makatuwid, ang mga alchemist ng gamot Sage Capital ay malamang na walang gaanong kakayahan. Salamat, Senior Kuzo. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay patungo kay Kuzo. Senior Kuzo, nasaan ang Medicine Sage City? Iniabot ni Kuzo ang kanyang daliri, at lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa kanyang harapan. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay nag-interweave sa hangin, at pagkaraan ng ilang sandali, sila ay naging isang mapa ng Southern Region. Ang hakbang na ito ay talagang nabigla kay Chinyu. Gaano kaitikot ang kanyang lakas upang magamit ang espiritual na chi sa paghabi ng mapa. Narito na. Itinuro ng daliri ni Kuzo ang isang tiyak na lokasyon sa mapa ng espiritual na chi. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na kabisado ang lokasyong ito. Salamat, Senior Kuzo. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay kay Kuzo at pagkatapos ay nagplanong umalis sa lugar na ito. Nagpaalam siya kina Kuzo, Juwo, at sa dalawang magkapatid na Wen bago umalis sa lugar na ito at nagmamadaling pumunta sa Medicine Sage City. Hindi nagtagal pagkaalis ni Chinyu, dumating dito si Mo Hong. Hindi siya nang ahas na lapitan ang bundok Huaning, kaya nakatago lamang siya sa malayo at nagmamasid ng palihim. Upang maiwasan ang mga aksidente, sinubukan ni Mo Hong na siyasatin ang isang tipak ng Divine Sense, sinusubukang alamin ang katotohanan kung sakaling wala si Chinyu. Ngunit nang ang kanyang Divine Sense ay lumapit sa bundok ng Huaning, ito ay direktang naputol. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mo Hong. Nagmamadali niyang binawi ang kanyang Divine Sense at binago ang kanyang posisyon, natatakot na ilantad niya ang kanyang posisyon. Tuldok. Umupo si Chinyu sa Divine Eagle at tahimik na kabisado ang lokasyon ng Medicine Sage City. Habang mas malapit siya sa Medicine Sage City, mas naaamoy ni Chinyu ang halimuyak na panggamot. Ang nakapalibot na espiritual na chi ay nagsimula ring unti-unting naging mas siksik. Pagkaraan ng mahabang panahon, dumating si Chinyu malapit sa Medicine Sage City. Ang gate ng lungsod ng Medicine Sage City ay napuno ng mga tao. Ang ilang mga tao ay dumating upang maghanap ng gamot, habang ang iba ay nakatagpo ng isang bottleneck at pumunta sa Medicine Sage City upang hilingin sa isang tao na pinuhin ang isang tableta. Kung tungkol naman sa mga nagpatingin sa doktor, kakaunti lang. Pagkatapos ng lahat, ito ang banal na rehiyon, at para sa mga magsasaka, matagal na silang gumaling mula sa kanilang mga sakit. Kung titingnan mula sa langit, mayroong isang palasyo na tumagos sa mga ulap sa gitna ng Medicine Sage City. Ito ang lugar kung saan nakatira ang mga alchemist. Inalis ni Chinyu ang Divine Hawk at pagkatapos ay lumakad patungo sa Medicine Sage City. Kabanata 1474 is to 100,000 taong gulang na herbs. Ang halimuyak ng gamot sa kabisera ng santo ng gamot ay napakayaman, na naging dahilan upang hindi makaalis ang mga tao. Napabuga ng hininga si Chinyu sa panloob na chi na ito, nabuhayan ng loob. Sa paligid ng Medicine Saint Capital, mayroong hindi mabilang na mga medicinal stall na may nakasisilaw na hanay ng mga halamang gamot. Si Chinyu ay may mapanglo na mata ng Diyos, kaya nakikita niya ang edad ng mga halamang gamot sa isang sulyap. Ang mga damong ito ay higit sa 10,000 taong gulang. Makikita na ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot ay hindi bihira sa banal na rehiyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Pinalaki niya ang mga halamang ito at sinabi sa mahinang boses, kahit na ang dalawang gilid ng kwadra ng mga halamang gamot ay 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Kung gayon anong uri ng mga halamang gamot ang dapat na nasa palasyong iyon? Hindi siya naglakas loob na mag-imagine. Malamang na mga halamang gamot iyon na 10,000 taong gulang na. Bagamat hindi mataas ang kinakailangan para sa edad ng mga halamang gamot sa nascent soul pill, natukoy din ng kalidad ng mga halamang gamot ang kalidad ng nascent soul pill. Sa makatuwid, kung makakakuha siya ng mga halamang gamot na may mas mataas na edad, natural na susubukan ito ni Chinyu. Sa makatuwid, naglakad si Chinyu patungo sa palasyo habang hinahangaan ang mga halamang gamot sa magkabilang panig.
Nang malapit na siya sa palasyo, nalaman ni Chinyu na ang palasyo ay nagniningning na may gininto ang liwanag at salamin, at ito ay nagniningning na may sobrang marangyang kinang sa lahat ng dako. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Ang kanyang impresyon sa Medicina Sage City ay lubhang nabawasan. Sa pasukan ng palasyo ay nakatayo ang dalawang bantay. Ang dalawang gwardya na ito ay talagang nasa makapangyarihang kaharian. Ang mga armas na hawak nila ay lubhang pambihira. Nalampasan nila ang batch ng mga armas na binili ng organisasyon ng Hunter. Ito ay napakalinaw na ang kita ng gamot sa Sage City ay napakalaki. Isang hakbang pasulong si Chinyu. Papalapit pa lang ay hinarang na siya ng dalawang gwardya. Ang lugar na ito ay isang mahalagang lugar para sa mga alchemist upang pinuhin ang mga table tasks. Bawal makalapit ang mga tagalabas, malamig na sabi ng dalawang gwardya. Inangat ni Chinyu ang kanyang ulo upang sumulyap sa palasyo at sinabi, maaari ko bang itanong kung ano ang nasa loob? Tumingin ang guard kay Chinyu na parang tulala ang tingin niya at sinabing, syempre may mga alchemist. Tinadya mo bang maghanap ng gulo? Mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, syempre hindi. Huwag kang magkamali. Curious lang ako. Malamig na sumangot ang gwardya, na para bang ayaw niyang pansinin si Chinyu. Pinakapal ni Chinyu ang kanyang balat at patuloy na nagtanong, mayroon bang malaking bilang ng mga top grade na damo sa loob? Magkano ang magagastos? Naghahanap ka ba ng gulo? Ang gwardya ay tila nagalit kay Chinyu at itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kwelyo ni Chinyu. Gayunpaman, iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang palso. Nagbago ang ekspresyon ng guard. Tinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi siya makakawala. Napakasama ng ugali mo. Tumaas ang kilay ni Chinyu. Galit na sabi ng guard, bitawan mo ako agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Akmang sisikat na siya ay biglang sumandal sa tenga niya ang katabi niyang guard at may ibinulong. Matapos marinig ang kanyang mga salita, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng gwardya, at ang kanyang tono ay agad na naging mas malumanay. Pinalaki niya si Chinyu at sinabing, ano ba talaga ang gusto mong itanong? Sinabi ni Chinyu, sabi ko, marami bang halamang gamot sa loob? Kailangan ko ng maraming halamang gamot ngayon. Ipinaliwanag ng gwardya, ang mga halamang gamot sa loob ay hindi ibinebenta. Translator. Pinitawan ni Chinyu ang guard. Hinaplos ng gwardya ang kanyang palso at ipinaliwanag, ganito. Ang mga halamang gamot dito ay pawang mga halamang ipinadala ng mga sekta at angkan. Ang mga halamang ito ay para sa mga alchemist. Ang mga alchemist ay nagbibigay ng mga table tasks para sa mga sekta at angkan, habang ang mga sekta at angkan ay nagbibigay ng mga halamang gamot para sa mga alchemist. Kabilang sa kanila, ang sekta ng langit na ulap ang pinakamalaking tagapagtustos. Biglang natauhan si Chinyu. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, kung ganoon, ang mga sekta lamang ang nagpapanatili sa batch ng mga alchemist na ito. You can put it that way. Tumango ang guard. Patuloy na tanong ni Chinyu, kung gayon, ano ang kalidad ng mga halamang gamot sa loob? Ano ang pagkakaiba ng mga ito sa labas ng mundo? Siyempre iba, nakangiting sabi ng guard. Let me put it this way. Karamihan sa mga herbs sa labas ay itinapon ng mga alchemist, kaya itinapon sa labas. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot ay talagang itinapon nila. Ang kompetisyong ito ay talagang isang pag-aaksaya ng mga regalo ng langit. Kung gayon, paano ako makakapasok sa lugar na ito para maging isang alchemist? Naiinip na tanong ni Chinyu. Nagkatinginan silang dalawa at sinabing, may pagsubok. Pagkatapos ng pagsubok, maaari kang maging alchemist. Kaagad na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Ayusin kaagad ang isang pagsubok para sa akin. Gusto kong maging alchemist. Sinabi ng gwardya na may bahagyang problemadong ekspresyon, natatakot akong maghintay ka. Ang pagsubok na ito ay wala sa amin. Maaari lamang kaming pumunta at tulungan kang iulat ito. Pagkatapos bilasan mo. Hihintayin kita dito, nakangiting sabi ni Chinyu. Paulit-ulit na tumango ang guard.
Agad namang tumalikod ang isa sa kanila at naglakad papasok ng palasyo. Nakahanap ng upuan si Chinyu at umupo, tahimik na naghihintay. Sa palasyo, ang mga grupo ng mga alchemist ay nagpino ng mga table tasks. Nagkalat sila sa iba't ibang antas. Ang mga alchemist sa bawat antas ay iba. Kung mas mataas ang antas, mas mataas ang antas, at vice versa. Ang mga halamang gamot na ibinigay sa bawat antas ay ibang-iba rin. Ang mga halamang gamot sa pinakamataas na antas ay maaaring matugunan ang isang nangungunang hari ng medisina na 100,000 taong gulang. Nag-shuttle ang guard hanggang sa pinakamataas na antas. Sa itaas na palapag ng pagoda, may ilang matatandang lalaki na nagpipino ng mga table tasks. Nang makita ang gwardya na pumasok ay agad na kumunat ang noo ng mga matatanda. Sino ang nagpapasok sa iyo? Galit na sabi ng matatanda. Nagmamadaling sinabi ng gwardya, hindi maganda, may nangyari. Anong nangyari? Bakit ka nagkakagulo? Walang pakialam na sabi ng isang matandang may puting buhok at nakasuot ng puting damit. Ang taong ito ay ang presidente ng alchemist na ito. Siya ay binansagan na The Alchemist King. Kahit anong mangyari, lumabas ka dali. Hindi mo kailangang managot sa ganoong kalaking bagay. Sigaw ng isa pang matandang lalaki. Ang mga taong ito ay umasa sa relasyon sa pagitan ng iba't ibang dakilang angkan at sekta sa likod nila. Karaniwan silang walang takot at malupit. Sa sandaling ito, natural na wala silang pakialam. Hayaan mo siyang magsalita. Sa sandaling ito, iwinagayway ng Alchemist King ang kanyang kamay. Nilunok ng gwardya ang kanyang laway at mahinang sinabi, narito si Chinyu. Nang marinig ito ng iilan sa kanila, hindi naiwasang magbago ng kaunti ang kanilang mga ekspresyon. Chinyu, para saan siya nandito? Kahit ang ating alchemist sage ay hindi kailanman nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. May bakas ng takot ang sumilay sa mukha ng isang matandang lalaki. Ano ba ang kinatatakutan mo? Sigaw ng Alchemist King. Malamig siyang tumingin sa guard at sinabing, continue speaking. Anong ginagawa niya dito? Sinabi ng guard, sinabi ni Chinyu na gusto niyang pumasok sa Alchemist Sage Hall. Gusto niyang ayusin mo ang isang pagsubok. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Ano? Ang Chinyu na ito ay talagang gustong pumasok sa Alchemist Sage Hall. Gusto pa niyang makapasa sa pagsusulit. Maaaring ang taong ito ay isang alchemist din. Tanong ng Alchemist King na nakakunot ang noo. Sinabi ng katabi niya sa mahinang boses, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung hindi tayo mag-aayos, tiyak na hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Pero kung hahayaan talaga natin siyang sumali, natatakot ako na ang Heavenly Cloud Sect ay hindi pumayag. Kabanata 1475, Peel Refinement King. Ang Peel Refinement King ay nanatiling tahimik. Natahimik ang buong malaking bulwagan. Para bang lahat ay nakakaramdam ng bakas ng panganib. Ang ganitong uri ng dilema ay hindi isang magandang bagay para sa kanila. May ideya ako. Nang ang lahat ay nasa dilema, biglang nagsalita ang isang gwardya sa gilid. Ano kayang ideya ng guard na tulad mo? May karapatan ka bang magsalita dito? Agad na sigaw ng isang matandang lalaki. Nanigas ang katawan ng gwardya, hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Sa sandaling ito, winagayway ng Alchemy King ang kanyang kamay at sinabing, pakinggan muna natin ito. Baka may magandang ideya siya. May iba pang gustong sabihin ang matanda, ngunit naputol ito ng pagwagayway ng kamay ng Alchemy King. Pagkatapos, tumingin ang Alchemy King sa gwardya, na nagpapahiwatig na magpatuloy siya. Ngumiti ang guard. Hindi ba siya sasali sa pagtatasa? Hindi ba't simple lang? Sa anumang kaso, ang pamantayan sa pagtatasa ay ikaw ang magpapasya. Bakit hindi mo siya bigyan ng partikular na mahirap na tanong at gawin siyang hindi masagot? Sa ganitong paraan, hindi natin sasaktan si Chinyu, at mabibigyan din natin ng paliwanag ang sektang Heavenly Cloud. Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang mga mata ng lahat. Ang mga salita ng gwardya ay walang alinlangan na isang paalala sa kanila na ito ay talagang isang mahusay na paraan. HMPH? Anong paraan ito? Guard ka lang, ang dami mong salita. Gayunpaman, hindi lumitaw ang inaasahang papuri.
Sa halip, ito ay isang mahigpit na sigaw. Bilisan mo at umalis. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Ikinaway ng ilang matatandang lalaki ang kanilang mga kamay at pinaalis ang bantay. Pagkatapos niyang maglakad ng malayo, sinabi ng Alchemy King sa mahinang boses, kailangan kong sabihin, ang kanyang pamamaraan ay talagang magagawa. Manam, gawin natin ang sinabi niya. Ngayong gabi, pag-iisipan natin kung anong uri ng mahirap na problema ang dapat nating ibigay sa kanya, sabi ng isa pang matandang lalaki. Kaya, nagpadala ang hari ng alchemy ng isang pinagkakatiwalaang aide upang maging responsable sa pagtugon kay Chinyu. Nakita ni Chinyu, na naghihintay, ang guard na bumababa at nagmamadaling tumayo para salubungin siya. Paano ito? Tanong ni Chinyu. Ibinuka ng gwardya ang kanyang bibig at sinabing may madilim na mukha, hindi ko alam. Anyway, nasabi ko na sa kanila. You can wait here by yourself. Pagkasabi nito ay hindi na siya nagsalita pa. Hindi mapigilan ni Chinyu na umungol, anong klaseng sakit ito? Habang nalilito si Chinyu, isang matandang lalaki ang bumaba mula sa itaas. Ang matandang ito ay mukhang nasa 80 o 90. Mukha siyang payat na matanda. Nakangiti siyang naglakad patungo kay Chinyu at ikinulong ang kanyang mga kamay, sinabing, ang iyong kamahalan ay si G. Chinyu? G. Chin. Nagtaas ng kilay si Chinyu. Tila nakilala siya nito. Ako ito. Nandito ako para kumuha ng alchemist test, dumiretso si Chinyu sa punto. Ngumiti ang matanda at sinabing, oo naman. Kami, the alchemist sage, welcome Mr. Chin to join us. After our discussion, we decided to take the test on you in 3 days. Ano sa palagay mo? Masyadong mabagal. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Bilisan mo, udyok ni Chinyu. Nang marinig ito ng matanda ay hindi maiwasang matigilan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait at sinabing, kung gayon, tatalakayin ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Ano sa palagay mo? Bigyan mo ako ng tiyak na oras, sabi ni Chinyu sabay wave ng kanyang kamay. Sandaling nag-isip ang matanda at sinabing, paano ito? Pumunta ka rito kinabukasan. Okay, tapos na. Agad na tumayo si Chinyu mula sa lupa. Tinapot niya ang lupa sa kanyang puwitan at tumalikod para umalis. Ayon sa oras na sinabi niya, 2 araw na lang ang natitira. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Pumili siya ng isang batch ng mga halamang gamot mula sa sambong ng gamot at nakahanap ng matutuluyan pansamantala. Noong gabing iyon, kinuha ni Chinyu ang medicinal cauldron at sinimulang pinuhin ang nascent soul pill. Ang unang dahilan ay upang subukan ang kanyang sariling pamamaraan at maging pamilyar dito. Kung tutuusin, napakatagal na mula noong nagpino siya ng isang tableta. Ang pangalawa ay upang subukan kung magkano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga halamang gamot ay makakaapekto sa tableta. Noong gabing iyon, nipino ni Chinyu ang 5 nascent na soul pill, 2 sa mga ito ay nasira. Kinabukasan, nilinis ni Chinyu ang 8 nascent soul pill, na ang isa ay nasira. Sa gabi, pamilyar si Chinyu sa pamamaraan. Kasabay nito, mayroon siyang halos 20 nascent soul pill sa kanyang kamay. Pinunasan ni Chinyu ang pawis sa kanyang noo. Napatingin siya sa apoy na sumasayaw sa kanyang mga palad at hindi niya maiwasang mapangiti. Kinabukasan ay ang araw na napagkasunduan niya sila. Hindi naghanda si Chinyu at nagmamadaling pumunta sa Medicine Sage City. Sa pasukan ng Medicine Sage City, ang matandang lalaki mula sa ilang araw na nakalipas ay naghihintay kay Chinyu. Matapos makita si Chinyu, mabilis na naglakad ang matanda. Mr. Chin. Itinaas ng matanda ang kanyang mga kamay kay Chinyu. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, paano na? Pwede na ba tayong magsimula? Ngumiti ang matanda at sinabing, syempre. Hinihintay ka na ng mga examiner sa itaas. Sumunod ka sa akin. Napabuntong hininga si Chinyu bilang pasasalamat, pagkatapos ay sumunod sa kanyang likuran at pumasok sa Saint Hall ng gamot. Sa sandaling pumasok siya, naamoy ni Chinyu ang napakalakas na halimuyak na panggamot. Ang panloob na chi na ito ay sinalakay ang kanyang ilong, at ang mga pores ni Chinyu ay bumukas pa ng hindi namamalayan. Tulad ng inaasahan sa banal na rehiyon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili.
Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang pagkakaiba sa mga mapagkukunan pagkatapos tumuntong sa banal na rehiyon. Ang ganitong kapaligiran ay imposible lamang sa Earth. Kung lumaki ako sa banal na rehiyon mula pa noong bata pa ako, ang lakas ko ay tiyak na hindi lamang sa bagong yugto ng kaluluwa, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kahit na sa kapaligiran ng Earth, ang Chinyu ay nagkaroon ng ganoong paglilinang. Ang landas sa hinaharap ay hindi maisip. Kabanata 1476, Lila Espiritual na Apoy. Naramdaman ang panloob na chi ng gamot na Saint Hall, si Chinyu ay naging mas nasasabik. Sa bahaging ito ng langit lamang may lalabas ang talento ng isang tao. Pagkaraan ng ilang hakbang pasulong, biglang huminto ang matanda at nagsabi, Mr. Chin, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Natigilan si Chinyu at sinabing, hindi ba tayo pupunta sa pinakamataas na palapag? Ngumiti ang matanda at sinabi, hindi na kailangang pumunta sa itaas na palapag para sa pagtatasa. Mangyaring maghintay dito. Ipapaalam ko sa kanila. Inamin ni Chinyu at pagkatapos ay nakatayo doon at naghihintay. Mabilis na naglakad ang matanda. Sa sandaling ito, biglang naglakad ang gwardya sa harap ni Chinyu. Hinailan niya ang sulok ng damit ni Chinyu at bamulong, kukunin mo ang assessment, tama. Napatingin si Chinyu sa guard at tumango, oo, bakit? Napatingin ang guard sa paligid. Matapos matiyak na walang tao sa paligid, sinabi niya sa mahinang boses, ipinapayo ko sa iyo na sumuko. Ang sagradong bulwagan ng gamot na ito ay umaasa sa supply ng Heavenly Cloud Sect. Sa tingin mo ba ay madali ka nilang papapasukin? Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Bumantong hininga ang gwardya at nagpatuloy, upang sabihin sa iyo ang totoo, upang hindi ka masaktan, pipili sila ng isang napakahirap na tableta para dalisayin mo. Ito ay matiyak na hindi ka makakasali sa Medicine Sacred Hall. Sa madaling salita, tiyak na pahihirapan ka nila. Nang marinig ito, ang mga mata ni Chinyu ay hindi maiwasang bahagyang pumikit. Tumingin siya sa guard at sinabi, bakit mo sinasabi sa akin ito? Gumuso ang gwardya at sinabing, hindi nila ako tinatrato bilang isang tao. Hindi ko sila gusto. Ito ay kasing simple. Walang sinabi si Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng mga tao ay sadyang magpapahirap sa kanya. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na umalis, sabi ng gwardya. Ngumiti si Chinyu at sinabing, okay, nakuha ko na. Salamat sa paalala. Bagamat sinabi niya iyon, walang intensyon si Chinyu na umalis. Nang makita ito ng gwardya ay hindi na siya nagsalita pa. Huwag mong sabihin na sinabi ko sa iyo, mahinang sabi ng guard bago umalis. Tumango si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi nagtagal pagkaalis ng gwardya, bumaba ang matanda mula sa itaas. Tatlong matandang lalaki ang sumunod sa kanya. Ang tatlong matandang ito ay may time na ekspresyon at puno ng dignidad. Bawat hakbang na kanilang ginawa ay lubhang matatag. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang lakas ng mga taong ito ay nakapasok na sa makapangyarihang kaharian. Ito ay halos imposible sa lupa, dahil walang sino man ang may ganoong kalaking lakas. Maaari silang parehong magtanim at magpino ng mga table tasks. Iba talaga ang banal na rehiyon. Bumantong hininga si Chinyu. Kung ikukumpara sa malupit na kapaligiran sa paglilinang ng Earth, ang banal na rehiyon ay sadyang sobrang komportable. Ikaw si Chinyu. Nanguna ang isang matandang lalaki at nagtanong. Dahil alam niya ang kanilang intensyon, hindi siya binigyan ni Chinyu ng kahit anong mukha. Agad siyang nagtanong pabalik, ikaw ang opisyal ng pagtatasa. Nagulat si Elder. Noong una ay gusto niyang bigyan ng lakas ng loob si Chinyu para makuha ang inisyatiba. Gayunpaman, hindi nahulog si Chinyu sa kanyang panlilinlang. Saglit, medyo gulong-gulo na siya. Ako ang pangunahing opisyal ng pagtatasa sa oras na ito. Ang pangalan ko ay Susong, sabi ng matanda. Kumawa ng 8 sound si Chinyu, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kilay at sinabing, sabihin mo sa akin, anong tableta ang gusto mong i-refine ko. Walang pakialam na sinabi ni Susong, hindi na kailangang magmadali. Sumama ka sa amin. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tinundan niya si Susong at pumunta sa isang kwarto.
Ang silid na ito ay malinaw na pansamantala. Madilim ang paligid at medyo basa pa. Walang bakas ng sikat ng araw sa lugar na ito, at ang espiritual na chi ay napakahirap din dito. Malinaw, ang grupong ito ng mga tao ay gustong gawing mahirap ang mga bagay para kay Chinyu. Ito ang silid para sa iyong pagtatasa, walang pakialam na sabi ni Susong. Tinulyapan ito ni Chinyu at pagkatapos ay malamig na ngumuso, anong uri ng lugar ang nahanap mo para sa akin? Karaniwan ba kayong nag-purify ng mga pills dito? Natigilan si Susong, pagkatapos ay nagsabi, nasa atin ang assessment. Maaari kang umalis, o maaari mong piliin na huwag kunin ang assessment. Sinabi ni Chinyu na may malamig na mukha, damn it, old thing, sinusubukan mo bang sadyang pahirapan ako? Ang mukha ni Susong ay agad na naging sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na talagang hindi siya bibigyan ni Chinyu ng anumang mukha. At saka, nasaan ang iyong alchemy king? Bakit wala siya dito? Sabi ni Chinyu na may madilim na mukha. Sumimangot ang kanta ni Su, watch your words. Paano mo makikilala ang aming alchemy king dahil lang sa gusto mo? Maaari mong pag-usapan ito pagkatapos mo munang makalampas sa amin. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumangala. Pagkatapos, itinuro niya at sinabing, kung gusto kong pumunta sa pinakamataas na antas, anong mga kondisyon ang kailangan ko? Nang marinig ito ni Susong, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas, gusto mo bang pumunta sa pinakamataas na antas? Simple lang iyon. Hanggat maaari mong pinuhin ang isang divine rank na tableta, sapat na iyon. Seryoso ka? Tumaas ang kilay ni Chinyu, at medyo naantig siya. Walang pakialam na sinabi ni Susong, syempre. Kaya lang, hindi ganoon kadaling pinuhin ang isang divine rank pill. Gumisi si Chinyu, maaari kang magdesisyon, tama. Kailangan mo bang humingi ng mga tagubilin mula sa iyong king na nagpapadalisay ng tableta? Naging malamig ang ekspresyon ni Susong. Medyo malungkot niyang sinabi, hindi na kailangang humingi ng mga tagubilin mula sa haring nagpapadalisay ng tableta para sa gayong maliit na bagay. Kung gayon, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Hindi mo na ako kailangang bigyan ng pagsubok na tanong. Ako mismo ang pipili ng divine rank pill, sabi ni Chinyu. Hindi napigilan ni Susong na matawa nang marinig niya ito. Divine rank pill. Sa tingin mo ba may mga repolyo sa mga lansangan para sa mga divine rank na table task? Gusto mong pinuhin ang isang divine rank na tableta na ikaw lang. Ikaw lang. Ang ekspresyon ni Susong ay nagbago ng husto bago siya makatapos magsalita. Isang lilang apoy ang sumasayaw sa palad ni Chinyu. Bagamat hindi kalakihan ang apoy, para itong duwende, kumikislap na may misteryosong ningning. Purple spiritual fire. Nanlaki ang mga mata ni Susong. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na walang kahit isang purple na espiritual na apoy sa buong Alchemist na Sage City. Kahit na ang isang Alchemist King ay mayroon lamang asul na espiritong apoy, 2 antas na mas mababa kaysa sa Chinyu. Naalala ko ang sinabi mo ngayon lang, sabi ni Chinyu na nakangisi. Sige, magsusulat ako ng race 8 ngayon. Ipadala sa akin ang gamot. Kinuha ni Chinyu ang panulat at nagsulat ng ilang linya, pagkatapos ay ibinigay ito kay Susong. Nanginginig na kinuha ni Susong ang race 8. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano ka pa nakatayo dyan? Pilasan mo at dalhan mo ako ng gamot. Pag-alit ni Chinyu. Noon lang bumalik sa kanyang katinoan ang sukanta. Nagmamadali siyang tumalikod at lumabas ng kwarto, dumiretso sa bubong. Hanggang sa itaas na palapag, mabilis na natagpuan ni Susong ang Alchemy King. Alchemy King? That Chinyu? Dahil sa pagkabigla, hindi makapagsalita si Susong ng ilang sandali. Sumimangot si Pilking at nagtanong, paano si Chinyu? Nilunok ni Susong ang kanyang laway at sinabing, Chinyu, isa siyang kulay purple na espiritual na apoy. Oh, ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ng Pilking, ang Chinyu ay isang kulay purple na espiritual na apoy. Oo, tumango si Susong. Sigurado ka ba? Kanino mo narinig? Nagmamadaling tanong ni Pilking.
Sinabi ni Susong na may nanginginig na boses, nakita ko ito ng sarili kong mga mata, siya ay talagang isang kulay lilang espiritual na apoy. Nagdulot ito ng matinding pagkabalisa sa Alchemist King. Pabalik-balik siya sa kwarto, baka sa mukha niya ang takot. Hindi, talagang hindi natin papayagan itong si Chinyu na pumasok sa Saint Hall ng gamot. Malamig na sabi ng Alchemist King. Kabanata 1477, isang grupo ng mga walang kwenta. Ang isang alchemist na nagtataglay ng purple na apoy ay may pambihirang kahalagahan, at maaaring banta pa ang posisyon ng Alchemist King. Lumingon siya para tingnan ang kanta at nagtanong, nasaan siya ngayon? Naghihintay siya sa silid na inayos mo. Ito ang race 8 na ibinigay niya sa akin. Nagmamadaling kinuha ni Susong ang race 8 at ibinigay ito sa Alchemist King. Kinuha ito ng Pil Refine ng King at maingat na pinalaki ito. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ito ng mahabang panahon, hindi pa rin niya maintindihan kung anong uri ng Pil Chinyo ang pinipino. Kakaiba, bakit hindi ko pa nakita ang race 8 na ito dati? Napakunot ang noo ng Pil Refine ng King. Sinabi ba niya kung anong uri ng tableta ang pinipino niya? Ang hari ng Pil Refining ay nagmamadaling tumingin kay Susong. Umiling si Susong at sinabing, hindi, ngunit. Sinabi ko sa kanya na hanggat pinipino niya ang isang divine rank pill, maaari siyang pumili mula sa lahat ng sahig. Nagdilim ang mukha ng Alchemist King at nagalit siya, kalokohan. Medyo awkward na sinabi ni Susong, hindi ko rin inaasahan na ang batang ito ay talagang makakapagpino ng isang divine rank pill. Matagal na hindi nagsalita ang Alchemist King. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sinabi ni Susong sa gilid, huwag kang mabalisa. Baka hindi siya magtagumpay. Dahil mayroon siyang kulay purple na espiritual na apoy, nangangahulugan iyon na mayroon siyang tiyak na antas ng kakayahan. Huminga ng malalim ang Alchemist King. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ibinalik niya ang race 8 kay Susong. Pumunta ka, bigyan siya ng pinakamababang kalidad ng mga halamang gamot at mag-isip ng mga paraan upang maiwasan siyang magtagumpay, sabi ng hari ng alchemy. Kasabay nito, ayusin ng mga tao na abalahin siya sa dilim at guluhin ang kanyang banal na kahulugan, sabi ng hari ng alchemy na may singkit na mga mata. Kapag pinipino ang mga table task, kailangang tiyakin na ang isip ay lubos na nakatuon. Kung ang divine sense ng isang tao ay nag-ambala, ang posibilidad ng pagkabigo ay napakataas. Biglang natauhan si Susong. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Pagkasabi nito, mabilis na umalis si Susong sa lugar. Pumili siya ng isang batch ng inferior herbs para sa Chinyu ayon sa mga kinakailangan ng Alchemy King. Pagkatapos, inayos niya ang mga tao na magtago sa dilim, handang guluhin ang isipan ni Chinyu anumang oras upang matiyak na nabigo ang pagpipino ng tableta ni Chinyu. Pagkatapos ayusin, dinala ni Susong ang mga halamang gamot pabalik sa kanyang silid. Inabot niya ang mga halamang gamot kay Chinyu at sinabing, ito ang mga halamang gamot na gusto mo. Kailangan mo pa bang maghanda ng kahit ano? Kinuha ni Chinyu ang mga halamang gamot at sinulyapan ang mga ito. Isang malamig na ngiti ang hindi maiwasang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Ang mga damong ito ay higit sa 10,000 taong gulang. Para kay Susong at sa iba pa, ito ang pinakamababang mga halamang gamot na mahahanap ng medicine hall. Ngunit para kay Chinyu, lahat ito ay mga dekalidad na halamang gamot. Ang mga halamang gamot na 10,000 taong gulang ay masasabing bihira sa Earth. Sila ay top-notch herbs. Bakit? Sinasadya mo ba akong pahirapan ang mga bagay? Kinuweway ni Chinyu ang mga halamang gamot sa kanyang kamay at sinabing may mahinang ngiti. Nagbago ang mukha ni Susong at sinabing, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Pare-pareho ang lahat ng kalahok. Oh, ganun ba? Ngumisi si Chinyu. Susong? Nakikita ko na ito ngayon, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Natigilan si Susong, at medyo nag-aalalang sinabi niya, ano ang nakita mo? Nakikita ko na kayong lahat ay walang kabuluhan, sabi ni Chinyu na nakangisi. Hindi ko talaga akalain na magiging basura ang mga alchemist sa banal na rehiyon. Akala mo talaga na basura ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot.
Nasayang talaga ang mga nangungunang halamang iyon sa iyong mga kamay. Nang marinig ito, agad na nagalit si Susong. Anak, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Mababa ba ang tingin mo sa amin? Nilero ni Chinyu ang mga halamang gamot sa kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, nagmula ako sa isang lugar kung saan lubhang kakaunti ang mga mapagkukunan. Ngunit kahit doon, gumawa pa rin kami ng maraming nangungunang alchemist. Maaari silang umasa sa 1,000 taong gulang o kahit ilang daang taong gulang na mga halamang gamot upang pinuhin ang mga nangungunang table task, ngunit kayo ay nakaupo sa mga mapagkukunang ito at wala. Paulit-ulit na umiling si Chinyu. Ang mga taong ito ay sadyang napakababa kumpara sa mga tao mula sa Divine Alchemist Pavilion noon. Hindi banggitin ang Pavilion Master, kahit si Taozi ay mas malakas kaysa sa mga taong ito. Kalokohan, malamig na sabi ni Susong. Pagkatapos, iniba niya ang topic at sinabing, say it. Ano pa ba ang kailangan mong ihanda natin? Hindi na kailangan. Sapat na ang mga ito, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Dahil doon, direktang kinuha ni Chinyu ang Dragon Cauldron at inilagay ito sa harap ng lahat. Nang makita ang kalderong ito, hindi mapigilan ni Susong na mapangiti. Anong uri ng disenteng tableta ang maaaring mapino mula sa ganitong uri ng kaldero? Walang awang nguya si Susong. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, tama iyon. Kaya sa tingin ko ay grupo kayo ng mga lasenggo. Ikaw. Hindi mapigilan ni Susong na manginig sa galit ni Chinyu, ngunit hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi mapakali si Chinyu na mag-aksaya ng hininga sa kanila. Inilabas niya ang mga halamang gamot, at sa isang alon ng kanyang palad, dumapo sa kanyang kamay ang lila na espiritual na apoy. Pagkatapos, marahang hinawakan ni Chinyu ang kanyang daliri, at nagsimulang mag-apoy ang isang maliit na apoy na kasing laki ng isang butil. Napabuntong hininga si Chinyu at nagsimulang pinuhin ang tableta. Inayos niya ang mga halamang gamot sa kaldero, pagkatapos ay bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata at kinokontrol ang apoy sa kanyang isip. Si Susong, na nakatingin sa gilid, ay nalilito. Hindi niya masabi kung anong uri ng pil Chinyu ang dadating. Anong uri ng tableta ang dadalawin mo? Hindi napigilan ni Susong ang pag-ungol. Walang sinabi si Chinyu. Ang lahat ng kanyang isip ay nakatuon sa pagpino ng tableta. At ang Pildores na aayusin ni Chinyu sa pagkakataong ito ay ang siyam na Transformation Golden Pill. Ang ganitong uri ng tableta ay nangunguna kahit sa buong mundo ng paglilinang. Gamit ang tabletang ito, maaari pang ang pumasok si Chinyu sa gitnang estado, pabayaan ang isang maliit na sacred hall ng gamot. Sa paglipas ng panahon, ang kontrol ni Chinyu sa apoy ay naging sanhi ng pagkatulala ni Susong. Ang gayong tumpak na kontrol ay higit na nalampasan ng lahat ng nasa Medicine Sacred Hall. Talagang pambihira ang batang ito. Sa isip ni Susong. Bilang isang alchemist, hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa kanyang puso. Pero higit pa doon, nag-aalala siya. Kung tutuusin, ang panghihimasok ni Chinyu ay posibleng makapagpabago sa kanilang istruktura at makagambala sa kanilang orihinal na mapayapa at walang pakialam na buhay. Sa paglipas ng panahon, sumabog ang isang halimuyak na panggamot sa silid. Ang sobrang saganang likidong panggamot ay dahan-dahan ding lumiliit. Ito ang pinakamahalagang hakbang sa pagpipino ng tableta, ang pagbuo. Pinaikit ni Susong ang kanyang mga mata at hindi maiwasang mapangiti sa kanyang puso. May kakayahan ang brat na ito. Sa kasamaang palad, mabibigo ka pa rin, malamig na sabi ni Susong. Hanggat naghihintay siya sa huling hakbang ng pagbuo ni Chinyu upang guluhin ang kanyang banal na sentido, tiyak na mabibigo ang tabletang ito. Ang mga mata ni Susong ay diretsyong nakatingin sa kaldero ni Chinyu. Kasabay nito, nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon ni Chinyu. Sa isang sulyap, ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang kalmado. Para bang napakadali para sa kanya ang pagpipino ng tabletang ito. Dahil dito, mas naging magalang si Susong. May bahid pa siyang excitement sa puso niya. Panahon na. Nang makita na ang tableta ni Chinyu ay malapit ng maghugis, ang mga labi ni Susong ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Ang mga tao sa dilim ay nagsimulang gumawa ng kanilang mga galaw sa sandaling ito.
Isang strand ng Divine Sense ang lumabas mula sa dilim at dumiretso sa glabela ni Chinyu. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Malinaw niyang naramdaman na isang hibla ng banal na kahulugan ang gumugulo sa kanyang isipan. Kabanata 1478, mabuti pang huwag mo akong guluhin. Ang strand ng Divine Sense na iyon ay patuloy na humahadlang kay Chinyu, sinusubukang sirain ang isip ni Chinyu. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu, at hindi niya maiwasang mapangiti. Direkta siyang sumuko sa paglaban at pinahintulutan ang hibla ng banal na kahulugan na ito na mag-drill sa kanyang isipan. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Susong na matigilan. Itong si Chinyu, bakit hindi siya naglaro ayon sa mga patakaran? Sa normal na kalagayan, hindi ba dapat buong lakas siyang lumalaban sa panahong ito? Bakit hinayaan na lang niyang pumasok sa isip niya? Hindi kaya sumuko na siya sa panlaban? Ito ay hindi makatwiran. Bilang isang alchemist, paano siya madaling sumuko? Hindi napigilan ng spellcaster sa dilim na matuwa. Ang strand ng Divine Sense na iyon ay agad na pumasok sa isip ni Chinyu. Napakabilis, ang strand ng Divine Sense na iyon ay dumating sa isip ni Chinyu. Sa isip na ito, dalawang banal na sentido ang nakaupo na naka-cross-legged. Ang isa ay ang natutulog ng bakal na itlog, at ang isa ay ang primordial spirit ni Chinyu. Ang primordial spirit na ito ay nakaupo na naka-cross-legged sa isip, ang buong katawan nito ay naglalabas ng gintong ningning. Nang makita ang strand na ito ng Divine Sense na pumasok, dahan daw ang tumayo si Chinyu. Napakunot noo ang sulok ng kanyang bibig. Dahil sa gininto ang liwanag sa buong katawan niya, imposibleng imulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Sino ang nagsabing pumunta ka? Malamig na tanong ni Chinyu. Ang pagpapahayag ng hibla ng banal na kahulugan na iyon ay nagbago ng husto. Bigla niyang naintindihan ang intensyon ni Chinyu. Ang banal na sentido ni Chinyu ay sapat na upang hindi matakot sa panghihimasok. Nabulok man iyon sa isip niya, kaya pa rin niyang patayin ito sa isang pitik ng kamay. Masama ito. Alam ng hibla ng banal na kahulugan na ito na hindi maganda ang mga bagay. Tumalikod ito at gustong tumakas. Gayunpaman, sa isang alon ng malaking kamay ni Chinyu, isang gininto ang liwanag ang sumambulat, ganap na pinawi ang hibla ng banal na kahulugan na ito. Ang spellcaster sa dilim ay agad na napaatras ng ilang hakbang, at isang subo ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Mga ad ng pop future. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging medyo hindi magandang tingnan, at ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Para sa isang alchemist, napakahalaga ng Divine Sense. Bagamat isang strand lang ang napatay, malamang na magtatagal ito bago ito makarecover. Sa madilim na maliit na bahay na ito, nakakunot ang noo ng Susong habang nakatingin kay Chinyu. Siya ay nakasimangot dahil ang pagpipino ng tableta ni Chinyu ay hindi nabalisa. Sa kabaligtaran, ito ay malapit nang magkaroon ng hugis. Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Susong. Sa muling pagtingin sa ekspresyon ni Chinyu, medyo nakarelax pa rin siya. Paano ito mukhang nabalisa siya? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ito maisip ni Susong ng ilang sandali. Buzz! Habang naguguluhan si Susong, ang Dragon Cauldron sa kanyang harapan ay biglang kumislap na may napakademonyong liwanag. Ang liwanag na ito ay mabilis na nawala sa lahat ng direksyon, at isang malakas na halimuyak na panggamot ang kumalat. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga mapalad na ulap sa kalangitan. Ang mapalad na ulap na ito ay tanda ng isang heaven rank pill. Tingnan mo, ito ay isang pill cloud. Bulalas ng isang tao. Saglit, lahat ng nasa gamot na Saint City ay nagtaas ng ulo upang tingnan ang malaking bahagi ng 7 kulay na mapalad na ulap sa kalangitan. Ang gamot na Saint Hall ay nagpino ng isa pang heaven rank pill. Tama. Kung tutuusin, iyon ang gamot na Saint Hall. Lahat sila ay top-notch alchemist. Nagtataka ako kung kanino nanggaling ang pill cloud na ito. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na ang pill refinement king. Sa pinakamataas na antas ng gamot na Saint Hall. Itinaas din ng pill refinement king ang kanyang ulo at tumitig sa malaking kalawakan ng mapalad na ulap. Mga ad ng pop future.
Namumula ang kanyang mukha, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin na maririnig ang mga kaluskos. Hinayaan ko pa rin siyang magtagumpay, ang Peel Refinement King ay inilabas ang ilang mga salitang ito ng napakahirap. Sa sandaling ito, hiniling niya na mapatay niya si Chinyu. Sa Peel Refinement Room, bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Naglakad siya papunta sa harapan ng Dragon Cauldron at inilagay ang nabuong siyam na Transformation Golden Pill sa kanyang palad. Alam mo ba, pinuksan ni Chinyu ang kanyang kamay at nakangiting tanong. Sinabi ni Susong na may nasasabik na ekspresyon, ito ay talagang isang Divine Rank Pill. Maaari mo talagang pinuhin ang isang Divine Rank Pill. Bakit? Masyado ka bang dismayado? Patawa ni Chinyu. Kahit gusto mo akong istorbohin, maghanap ka ng disente. Kung hindi, mawawala sa iyo ang lahat. Ang ekspresyon ni Susong ay nagbago ng husto. Gaya ng inaasahan. Ang strand ng Divine Sense na iyon ay pinatay ni Chinyu. Ikaw, Susong ay saglit na hindi nakaimik. Ilang sandali pa, lumuhad talaga siya sa harap ni Chinyu na may plop. Mr. Chin, mangyaring tanggapin ang aking pana. Ibinaba ni Susong ang kanyang ulo, ngunit mahirap pa ring itago ang kanyang magalang na damdamin. Medyo nagulat ito kay Chinyu. Pinalaki niya si Susong at sinabing may ngiti na hindi ngiti, ano? Hindi mo ba ako pinigilan sa lahat ng posibleng paraan ngayon lang? Lahat ng ito ay labag sa aking kalooban. Bukod dito, hindi ko inaasahan na talagang magagawa mong pinuhin ang isang Divine Rank Pill. Totoong sabi ni Susong. Saglit na hindi alam ni Chinyu ang sasabihin. Makikita na sa mga alchemist na ito, ang mga iginagalang nila ay palaging magiging malakas. Hanggat ang kakayahan ng isang tao sa alchemy ay sapat na malakas, sila ay igagalang ng iba. Ito marahil ang dahilan kung bakit nag-aalala ang Alchemy King. Sige, pwede na ba akong umakyat? Tanong ni Chinyu. Mabilis na tumango si Susong. Siyempre. Dahil doon, tumayo si Susong at nagplanong dalhin si Chinyu sa bubong ng personal. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumaba ang isang matandang nakasuot ng puting damit. Siya ay may isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha, mukhang medyo mabait. Mabilis siyang naglakad sa harap ni Chinyu at nakangiting sinabi, Young friend Chin, ang Pill Cloud na iyon ay ikaw lang ang gumawa, tama ba? Bago pa makapagsalita si Chinyu, itinakip ni Susong ang kanyang mga kamay at sinabing, pagbati, Alchemy King. Ikaw ang Alchemy King. Napatingin si Chinyu sa kanya. Napangiti ng mahina ang Alchemy King at sinabing, lahat lang ito dahil binigyan ako ng mukha ng mga kaibigan ko at binigyan ako ng hindi karapat-dapat na reputasyon. Tumango si Chinyu at sinabing, Manam, ito ay talagang hindi nararapat na reputasyon. Natigilan ng Alchemy King, at isang alon ng galit ang agad na bumalot sa kanyang puso. Gayunpaman, isang mainit na ngiti ang sumili pa rin sa kanyang mukha habang walang pakialam na sinabi niya, munting kaibigan Chin, nagkataon lang na may gagawin ako ngayon, kaya wala akong oras para bumaba at mag-obserba. Pasensya na. Sinabi ni Chinyu na may bahagyang panunuya, hindi na kailangan iyon. Napaka-busy mong tao. Higit pa rito, makita mo man o hindi, wala akong pakialam. Ang kagandahang loob ng Haring Alchemy na ito ay napakaliit. Wala nang lugar para umiral ang isang mas malakas kaysa sa kanya. Kaya naman, mababa ang tingin ni Chinyu sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang Alchemy King, na mayroon ng napakaliit na kagandahang loob, ay hindi alam kung ano ang sasabihin sa sandaling ito. Hindi na maitago ang galit sa mukha niya. Sige, oras na para umakyat ako sa itaas. Tamad na nag-inat si Chinyu. Kasunod nito, tumingin siya sa hari ng alchemy at sinabi, siguro kung maaari kong problemayan ang Alchemy King na personal na dalhin ako sa paligid para sa isang paglilibot. Pinigilan ng Alchemy King ang kanyang galit at sinabing, syempre, walang problema. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Sumunod siya sa likod ng Alchemy King at umakyat sa hagdan. Itong ikalawang palapag. Hindi na kailangang pumunta sa ikalawang palapag. Diretso tayo sa pinakamataas na palapag. Nabalitaan ko na nandoon lahat ang mga halamang gamot sa itaas, sabi ni Chinyu.
Ang Alchemy King ay agad na hindi nakapagsalita at sa sobrang galit ay nanginginig siya. Pagkarating sa itaas na palapag, agad na naamoy ni Chinyu ang isang malakas na halimuyak na panggamot. Ang buong palapag ay may hindi mabilang na mga silid, at bawat silid ay may iba't ibang mga halamang gamot na nakalagay sa loob. Nang ipapakilala na sila ng hari ng alchemy, biglang huminto si Chinyu sa kanyang paglalakad. Lumingon siya para tingnan ang hari ng alchemy at walang pakialam na sinabi, "Alam ko kung ano ang iniisip mo. Natatakot kang maaga ko ang iyong limelight at palitan ko ang titulo ng Alchemy King. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Ang dahilan kung bakit ako narito ay para lamang sa mga halamang gamot. Hindi ako interesado sa tinatawag na titulo ng Alchemist King. So, hindi mo na ako kailangang pagtripan. Kung hindi, hindi kita bibitawan ng ganoon kadali." Kabanata 1479, Pinipino ang isang nascent na soul pill. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Alchemist King, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi natural. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala akong pakialam sa anumang bagay na mahalaga sa iyo, kaya hindi mo ako kailangang tretuhin bilang isang kaaway. Siyempre, wala ka ring mga kwalifikasyon, malamig na sabi ni Chinyu. Kahit nagalit ang Alchemist King, hindi siya nang ahas na makipagkompetensya kay Chinyu. Ilang sandali pa ay unti-unting kumalma ang kanyang kalooban. Okay, I got it. Huminga ng malalim ang Alchemy King at sinabi. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, "Hindi ako magtatagal dito. Pagkatapos kong linisin ang gusto kong tableta, natural akong aalis. Okay? Hindi kita iistorbahin sa panahong ito," sabi ng Alchemy King. Hindi na nagsalita pa si Chinyu at iwinagayway ang kanyang kamay. Okay, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Pagkasabi nito, nagsimulang maghanap si Chinyu ng mga halamang gamot sa itaas na palapag. Kailangang sabihin na ang mga mapagkukunan dito ay talagang napakayaman. Kung ikukumpara sa Earth, ang lugar na ito ay isang banal na lupain lamang. Ang mga halamang gamot na 10,000 taong gulang ay makikita sa lahat ng dako. Gusto pa ni Chinyu. Kung ang isa ay maingat, ang isa ay maaaring makakita ng 100,000 taong gulang na mga halamang gamot. Ito ay isang maliit na estado sa timog lamang. Gaano kayaman ang mga mapagkukunan sa gitnang estado? Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Kung ikukumpara dito, ang kapaligiran ng paglilinang sa Earth ay talagang masyadong malupit. Talagang hindi madaling gumawa ng mga henyo tulad ni Yan Jingyao at Chang Mang. Okay, oras na para pinuhin ko ang nascent soul pill, sabi ni Chinyu sa kanyang puso. Pumili siya ng isang batch ng mga halamang gamot at pagkatapos ay nakahanap ng isang silid upang isara ang silid bago simulan ang pagpino ng tableta. Sa kabilang side, mga ad ng Pop Future. Pagkabalik ni Haring Lian sa kanyang silid, hindi mapakali ng mahabang panahon ang kanyang puso. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Tinurog niya ang rosary bead sa kamay niya. Bilang pilking ng Southern Region, ang top alchemist ng Medicine Sacred Hall ay iginagalang sa lahat ng dako. Kailan pa siya naging ganito kagalit? Damn it! Nagtaas ng kamay ang pilking at hinampas ang mesa. Nabasag agad ang mesa. Ang bastard na ito ay talagang nangangahas na ipahiya ako. Siguradong hindi ko siya bibitawan. Bagaman gustong umungol ng malakas ang Alchemy King, natakot siyang marinig siya ni Chinyu. Sa ilang sandali, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable. Saglit siyang nag-isip bago tuluyang tumawa ng malamig. Chinyu? Maghintay ka lang. Talagang babayaran kita. Malamig na sabi ng Alchemy King. Agad siyang nagpadala ng mga tao sa sekta ng Heavenly Cloud, na naglalayong ipaalam sa unang elder ang bagay na ito. Ngayon, ang unang elder ay namamahala pa rin sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang puot sa pagitan niya at ni Chinyu ay higit pa sa puot sa pagitan ni Chinyu at ng Heavenly Cloud sect. Kapag nalaman ng unang elder ang iyong lokasyon, tiyak na magpapadala siya ng mga tao para patayin ka. Malamig na tumawa ang Alchemy King. So paano kung may talent ka? Kung hindi mo alam kung paano pigilan ang sarili mo, kalansay lang ang magiging resulta. Tuldok tuldok tuldok.
Siyempre, hindi alam ni Chinyu kung ano ang iniisip ng Pilking. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa pagpipino ng tableta. Sa gabi, matagumpay na napino ni Chinyu ang unang batch ng mga table tasks. Sa loob ng Dragon Cauldron, tahimik na nakahiga ang 7 nascent soul pill. Kinuha ni Chinyu ang nascent soul pill mula sa Dragon Cauldron at sinuri ito ng mabuti. Ang iba't ibang mga halamang gamot ay magbubunga ng iba't ibang mga table tasks. Ang pill sa kamay ni Chinyu ay mukhang mas buo kaysa sa namumuong soul pill na gawa sa 10,000 taong gulang na mga halamang gamot, at ang espiritual na chi ay mas sagana. Hindi lamang iyon, ang bilang ng mga table tasks na ginawa mula sa parehong dami ng mga halamang gamot ay ganap ding naiiba. Mga ad ng Pop Future. Kung ikukumpara sa 10,000 taong gulang na mga halamang gamot, ang batch ng mga halamang ito ay may 3 beses na higit pa. Sa pamamagitan nito, maaari kong paikliin ang oras, naisip ni Chinyu. Ang kanyang layunin ay upang pinuhin ang 40 nascent soul pill, ngunit dahil sa batch ng mga halamang gamot na ito, binalak ni Chinyu na pinuhin ang 100 nascent soul pill kung sakaling wala siyang sapat. Pagkatapos, tumayo si Chinyu at pumunta upang kumuha ng isa pang batch ng mga halamang gamot at nagsimulang magpino ng mga table tasks. Lumipas ang oras araw-araw, at sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi kailanman umalis si Chinyu sa pill room. At sa 3 araw na ito, may mga alchemist sa Medicine Sacred Hall na gustong bisitahin si Chinyu, ngunit hindi nila nabuksan ang pinto. Sa loob ng ilang sandali, ang pinto ng pill room ni Chinyu ay nasa isang walang katapusang batis. Nakita ng Pill Refining King, na galit na, ang eksenang ito at namula ang mukha. Dapat nating hayaan itong si Chinyu na mamatay. Sabi ng Pill Refining King sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Lalo na sa kanta, siya talaga ang nagkusa na tumakbo sa pintuan ng pill room ni Chinyu at naging guard. Hanggat may dumating, kukumbinsihin niya silang umalis. Kahit na si Chinyu ay walang mood na ipaglaban ang titulong Alchemy King, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay matagal nang kumalat sa karamihan. Sa katagalan, ang kanyang titulo ng Alchemy King ay maaaring hindi tumutugma sa pangalan nito. Hindi ka magiging mayabang ng matagal. Nagtago ang Alchemy King sa dilim at malamig na nakamasid sa gilid. Tuldok tuldok tuldok. Tekta ng langit na ulap. Ang mga taong ipinadala ng Alchemist King ay nagsabi na sa unang elder ng katotohanan tungkol sa kinaroroonan ni Chinyu. Dahil dito, labis na nagalit ang unang matanda. Hiniling niya kay Mohong na bantayan siya, ngunit sa huli, nakaalis na si Chinyu. Pinabantayan pa rin siya ng tulala na iyon sa malapit. Itong tanga. Ang unang elder ay hindi napigil ang magmura. Pagkatapos noon, muli niyang natagpuan ang dawis na nakasuot ng puti. Agad na pumunta sa gamot na Saint Capital kasama ang 18 Diyos, malamig na sabi ng unang elder. Bahagyang nagulat ang dawis na may puting damit, bakit mo gustong pumunta sa gamot na Saint Capital? Nariyan si Chinyu, sabi ng unang elder na may madilim na mukha. Sinabi ng dawis na nakasuot ng puting damit na may mahinang ngiti, bakit mo ba problemayan ang 18 Diyos? Kaya ko siyang patayin mag-isa. Gayunpaman, umiling ang unang elder at sinabing, talagang hindi. Dapat kong tiyakin na doon mamamatay si Chinyu. Nang makita ito ng dawis na nakasuot ng puti, hindi niya napigil ang tumayo at magsabi, unang elder, ang digmaan sa hangganan ay lalong tumitindi. Maraming tao mula sa hilagang lupain ang bumuhos sa hangganan. Parang gusto nilang ibagsak ang 30 bituin sa pamamagitan ng puwersa. Bakit hindi mo hayaang pumunta ang 18 Diyos sa hilagang hangganan? Nang ang bagay na ito ay dinala, ang unang elder ay nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Ayaw niyang pakialaman ang hilagang lupain. Hanggat hindi ito nakakaapekto sa makalangit na sektang ulap, hindi niya alintana kung gaano karaming mga tao ang kanyang minamahal hanggang mamatay. Gayunpaman, ang sect master ay nagbigay ng utos, kaya maaari lamang niyang sundin ito. Nagpadala na ako ng iba sa hangganan, sabi ng unang elder. Bukod dito, mayroon pa ring idiot na si Xiaohai na susuporta sa atin. Hindi na kailangang mag-alala.
Nakita ng dawis na may puting damit ang iniisip ng unang elder. Sa mga mata ng unang elder, si Chinyu ay higit na mahalaga kaysa sa hilagang lupain. Sige. Walang ibang sinabi ang dawis na nakasuot ng puti. Aalis na ako ngayon. Manam. Bahagyang tumango ang unang elder. Pagkatapos, tinawag niya ang 18 Diyos at palihim na pumunta sa kabisera ng alchemist na si Sage upang patayin si Chinyu. Sa sandaling ito, ganap na walang kamalay-malay si Chinyu na pinipino pa rin niya ang tableta sa masayang bilis. Hindi alam kung ito ay ang pagpapabuti sa kanyang diskarte o ang pagtaas ng kapangyarihan ng kanyang primordial spirit, ngunit ang bilis ni Chinyu sa pagpino ng tableta ay pabilis ng pabilis. Akala niya noong una ay kakailanganin niya ng 10 araw. Gayunpaman, sa loob lamang ng 6 na araw, matagumpay na napino ni Chinyu ang 100 nascent na soul pill. Ang isang normal na tao ay nangangailangan ng hindi hihigit sa 10 pildores. Naghanda ako ng 100 pills. Dapat ay sapat na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kaya naman, tinulak niya ang pinto at naghanda ng umalis. Paglabas niya, nakita niya si Susong na nakatayo doon. Mr. Chin. Itinaas ni Susong ang kanyang mga kamay kay Chinyu. Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Kabanata 1480, muling lumitaw ang dawis na may puting damit. Magalang na paliwanag ni Susong, Mr. Chin, ganito po. May gustong bumisita sa inyo nitong mga nakaraang araw. Natakot po ako na maabala ko ang pagpipino mo, kaya espesyal na nanatili ako rito. Hindi maiwasan ni Chinyu na medyo magulat. Masyadong nagbago ang ugali ni Susong. Okay, kung gayon, maraming salamat. Patawang sabi ni Chinyu. Pagkatapos noon, pumunta si Chinyu sa botika at nagdala ng isang batch ng mga halamang gamot, kung sakaling kailanganin niya ang mga ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, binalak ni Chinyu na umalis. Gayunpaman, nang marinig ng maraming alchemist na aalis na si Chinyu, pinalibutan siya ng lahat, na gustong humingi ng payo kay Chinyu. Sakit lang ng ulo ang naramdaman ni Chinyu. Ang mga alchemist na ito ay pawang matigas ang ulo. Kung hindi niya nasiyahan ang mga ito, malamang nahahabulin siya ng mga ito hanggang sa dulo ng Earth. Lalong nagngangalit ang Pilking sa dilim habang nanonood. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, nagnanais na mapatay niya kaagad si Chinyu. Gusto talagang umalis ng batang ito, malamig na sabi ng Pilking. Kung alam niya ng mas maaga, hindi na niya kailangang ipaalam sa sekta ng makalangit na ulap. Sa ganitong paraan, naging makikitid ang isip niya. Kalimutan mo na. Dahil napagsabihan ko na sila, magiging masamang tao na lang ako hanggang sa huli. Nanlamig ang mga mata ng Pilking. Pagkatapos noon, itinulak niya ang pinto at naglakad patungo kay Chinyu. Mr. Chin. Bahagyang yumuko ang Alchemy King kay Chinyu. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, pinaplano kong umalis. Mangyaring tulungan ako at hilingin sa kanila na tumabi. Ngumiti ang Alchemy King at sinabing, Mr. Chin, lahat ay masyadong interesado sa iyong mga kasanayan sa alchemy. Nakikita na ang lahat ay masigasig, bakit hindi tayo manatili ng isa pang 2 araw at magturo ng ilang mga aralin? Ads by Pop Future. Nagtaas ng kilay si Chinyu at hindi maiwasang magulat. Sa impresyon ni Chinyu, ang Alchemy King na ito ay isang makikitid na tao. Natatakot siya na baka may umagaw sa kanyang posisyon. Paano siya naging napakamapagmahal ngayon? Mr. Chin? Kung maaari mong turuan ang lahat ng 2 galaw, ito ay magiging isang magandang bagay para sa ating buong Medicine Sacred Hall, patuloy ng Alchemy King. Tama, Mr. Chin. Hindi tayo magtatagal. Wala pa kaming nakitang pil na nagpapadalisay ng henyo na tulad mo. Mangyaring ibigay sa amin ang iyong mga insight at karanasan. Please. Sisubog na sana ang Alchemist King dahil sa galit, ngunit kailangan pa rin niyang tiisin ito, natatakot na baka makita siya ni Chinyu. Saglit na nag-isip si Chinyu, pagkatapos ay tumango at sinabing, sige. Pagkatapos ng lahat, kumuha ako ng maraming bagay mula rito. Kunin ito bilang pagbabalik para sa inyong lahat. Ang Alchemy King sa gilid ay nakahinga kaagad ng maluwag.
Hangga't nag-iisip siya ng paraan para manatili rito si Chinyu, matutupad ang kanyang misyon. Kung gayon, maraming salamat. Nakangiting sabi ng Alchemy King. Inamin ni Chinyu at sinabi, mabilis na humanap ng kwarto at ayusin ito. Nagmamadali ako. Sige. Mabilis na tumango ang Alchemy King. Kasunod nito, inayos niya ang isang silid para kay Chinyu upang makapagbigay ng lecture si Chinyu. Isa itong napakalaking silid na kayang tumanggap ng daan-daang tao. Halos lahat ng tao sa buong gamot na Saint Hall ay maaaring lumahok. Wala pang 5 minuto ay napuno na ng mga tao ang silid. Sa mga taong ito, marami sa kanila ay nasa bingit na ng kamatayan, ngunit ang kanilang mga kasanayan sa alchemy ay medyo pangkaraniwan pa rin. Nang makita ang kanilang pagpupersage, medyo naantig din ang puso ni Chinyu. Hayaan mo muna akong sabihin ito. Maibabahagi ko lang ang aking personal na karanasan. Kung ang lahat ay may anumang katanungan, tiyak na malalaman ko ang lahat, sabi ni Chinyu. Siyempre, kung hindi ako makapagsalita ng maayos, sana maintindihan ng lahat. Ads by Pop Future. Kaya, opisyal na nagsimula ang klase ni Chinyu. Una niyang ipinakilala ang mga mapagkukunan at kapaligiran ng Earth sa lahat, at pagkatapos ay binanggit niya ang marami sa mga natitirang alchemist ng Earth. Halimbawa, ang Divine Alchemist Pavilion Master, at pagkatapos ay si Ziyang Danqing. Ang klase na ito ay tatagal ng kabuoang 2 araw, ngunit hindi inaasahan ni Chinyu na ang mga taong ito ay mas masigasig kaysa sa kanyang inaakala. Sunod-sunod na tanong, halos wala ng oras si Chinyu para magpahinga. Sa kabilang side, ang Alchemy King ay hindi lumahok sa lecture na ito. Walang ibang dahilan, dahil lang sa ayaw niyang aminin na hindi niya maikukumpara si Chinyu. Ayon sa mundong ito, ang unang matanda at ang iba pa ay dapat na dumating sa lalong madaling panahon, ang naisip ng haring nagpapadalisay ng tableta sa kanyang sarili. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang panatilihin ang kanyang estado ng pag-iisip. Gayunpaman, ang buhay na tunog sa silid ay naging imposible para sa kanya na kumalma. Kaya naman, ang haring nagpapadalisay ng tableta ay tumayo lamang at lumabas ng Medicine Sacred Hall. Tahimik niyang hinintay ang mga tao ng Heavenly Cloud Sect malapit sa Medicine Sacred Hall. Habang lumilipas ang panahon, lalong nabalisa ang Alchemist King. Paminsan-minsan ay itinataas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Medicine Sacred Hall sa likuran niya, at ang kanyang puso ay lalong nag-aalala. Itong Chinyu. Hindi niya samantalahin ang pagkakataong sakupin ang sagradong bulwagan ng gamot bilang sarili niya, tama ba? Bahagyang ipinikit ng Alchemist King ang kanyang mga mata. Kung kinuha ni Chinyu ang lahat ng mga alchemist, kung gayon ang sagradong bulwagan ng gamot na ito ay malamang na nasa pangalan lamang ngunit hindi sa katotohanan. Habang nag-aalala ang Alchemy King, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na panloob na chi na papalapit. Nagliwanag ang mga mata ng Alchemy King, pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang bumulong, narito na. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng panloob na chi, nakaramdam ng labis na pananabik. Ads by Pop Future. Munting bastard, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Pilit na sabi ng Alchemy King sa kanyang puso. Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang figure sa kalangitan. Ang pinuno ay ang dawis na nakasuot ng puting damit, at sa likod niya ay ang sikat na 18 Diyos ng sekta ng Heavenly Cloud. Mula sa pagpapakita niya sa harapan, hindi man lang oras ng hininga. Nang makita ang bagong dating, ang Alchemist King ay nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay at sinabi, pagbati, Ginoo. Ako ay mula sa Medicine Sacred Hall. Sige, hindi na kailangang magpakilala. Walang pakundangan na pinutol ng dawis na may puting damit ang mga salita ng Alchemist King. Dahil dito, muling nagalit ang makitid na isip na Alchemist King. Sa loob lang ng ilang araw, hindi na siya pinansin ng maraming tao. Sabihin mo lang kung nasaan si Chinyu. Kung sino ka, hindi kami interesado. Sabay-sabay na nagsalita ang 18 Diyos sa likod niya. Itinaas ng Alchemist King ang kanyang ulo upang tingnan ang 18 Diyos sa likuran niya. Ang 18 Diyos ay lubhang sikat sa South Province, kaya natural na narinig sila ng Alchemist King. Kahit ang 18 Diyos ay pinakilos na. Chinyu, patay kang karne.
Para saan ka nakatayo dyan? Pingi ka ba? Pilasan mo at manguna ka. Medyo malungkot na sabi ng dawis na nakasuot ng puti. Oo. Lahat? Mangyaring sumunod sa akin. Tumango ang Alchemy King. Kasunod nito, sumunod ang dawis na may puting damit sa likod ng hari ng alchemy at naglakad patungo sa bubong. Para naman sa 18 Diyos, gumamit sila ng napakabilis na bilis para mag-set up ng hindi matatakasan na pormasayon sa paligid para pigilan si Chinyo na makatakas. Ang 18 Diyos ay nakatayo sa himpapawid na parang mga makinang pamatay na walang emosyon. Sa loob ng Medicine Saint Hall, biglang sumimangot si Chinyo, na nagbibigay ng lecture. Itong aura, sobrang pamilyar. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyo. Internal Chi. Si Chinyo ay hindi nakatagpo ng maraming tao na may napakalakas na panloob na Chi. Sa isang iglap, nahulaan ni Chinyo ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Mr. Chin? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, sabi ng isa sa ibaba. Walang sinabi si Chinyo. Malamig lang ang tingin niya sa direksyon ng pinto. Bang! Maya-maya, marahas na bumukas ang pinto.